Welcome sa LMTV-PH, kung saan kuhang-kuha ang pulso mo kapatid. Fresh at nagbabagang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon, music at entertainment ang aming hatid sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang dito, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Pakiclick na rin ang notification icon para hindi ka mahuli sa mga updates natin, mapabalita, music o kahit ano pang trip mo. We welcome you sa ating channel. And for this video bibigyan namin muli kayo ng latest updates tungkol sa mga kaganap sa loob at labas ng Itbulaga, TV5 at maging sa iba pang mga topics na may kinalaman dito lalo na sa ating mga dabarkads. Silipin muna natin ang mga aabangan nyo sa TV5 schedule ngayong February 10. Simulan natin sa gandang morning block. Syempre, hindi tayo papahuli sa balitaan kasama ang Good Morning Kapatid ng 5:30 AM. At pagdating naman ng tanghalian, alam nyo na, ang pambansang tanghalian, Itbulaga. Ng alas 12, solid na kulitan na naman to kasama ang mga dabarkads. Sa hapon naman, para sa mga naghahanap ng adrenaline rush, may Sini 5 sa hapon presents Fast and Furious tayo ng 3:10 PM. Sa Todo Max Primetime 5 naman. And rerun ng, Nag-aapoy na damdamin, tuwing 8:45 PM susundan ng, Pira-Pirasong Paraiso, ng 9:30 PM. Samantala, meron tayong good news para sa mga naghahanap ng updates tungkol sa patuloy na pagpapalawak ng reach ng TV5. Officially going sign ng on na ang Kapatid Network dyan sa Tagbilaran City sa Bohol. Channel 18 ang TV5 dyan sa Tagbilaran in Digital Terrestrial. Recently kasi ipinost ng isang engineer na nag-aasikaso ng mga transmitter ng network ang kanilang naging finished work at ngayon nga ay all systems go na para sa mas malinaw na broadcast ng Kapatid Network dyan sa Tagbilaran City. So sa mga kapatid na dabarkads dyan na nananabik na makapanood ng mga dekalidad na teleserye at higit sa lahat, matagal nang gustong-gustong makapanood ng Itbulaga. Patunay lang dito na ang TV5 never nagpapabail pagdating sa reach at pinaka-importante sa lahat ang viewing experience ng bawat manunood. At dahil nga mas pinalawak na ng TV5 ang kanilang digital reach, lalo na sa mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao, ibig sabihin, goodbye Snowy, reception at hello HD clarity. Kaya kung naka-digital box kayo, gaya ng Signal Play, Sulit TV, o kahit GMA for the box, mag-rescan na kayo ngayon para makuha ang pinaka-updated na feed ng TV5, RPTV, at One Sports. Samantala, pag-usapan naman natin ang nalalapit na VIP concert ng mga dabarkads since 4 na araw na lang ay Valentine's Day na. Kung laging nakatutok kayo sa social media, siguradong nakita nyo ang latest post ng TVJ. Isang pre-Valentine's harana ang magaganap sa By Request featuring ang mga umawit ng brand new single na Baka Sakali, na sina Eunice Janine at ang ating foreignoy heartthrob na si Hywaniel Kim. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Eunice Janine, ang ating Irish-Filipina Sing-It Grand Champion at resident singing queen. Syempre, hindi pa pahuli ang ating opa na si Hywaniel Kim. Siya ang grand winner ng foreignoy, The Afam Invasion noong nakaraang taon. Ngayon, hindi lang siya co-host, kundi certified singer na rin na paboritong-paborito ng mga kababaihan. So mga dabarkads, mark your calendars. Dahil magaganap ito ngayong February 13, 2026 at 4 PM. Exclusive ito sa EBVIP Pass sa YouTube channel ng Itbulaga TVJ. Kung gusto nyong marinig ang kanilang mga sweet na boses at baka may duet pa silang gagawin, ito na ang chance nyo. Ang maganda pa rito, open sila para sa inyong mga song requests at love messages para sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede kayong mag-comment sa official post ng TVJ para mabasa o may kanta nila ang inyong request. Bago tayo magpatuloy, meron tayong exciting announcement na siguradong papana sa puso ninyo. Dahil recently nilaunch na natin ang isa sa mga bagong original online shows dito sa LMTV-PH. Ito ay may title na, Talk to Kuya Louie, Stories of the Heart. And I'm telling you, this is going to be your next streaming obsession. Ang Stories of the Heart ay isang compilation ng mga kwentong pag-ibig, heartbreak, at pagbangon, mga tunay na karanasan na ipinadala mismo ng ating mga listeners sa podcast ng LMTV-PH. At ang pinaka-exciting, ang bawat episode ay magbibigay kurot at may kasama pang dedicated song para sa napiling letter sender hango sa kanyang karanasan sa pag-ibig.
At syempre, hindi pwedeng walang pasabog sa pilot episode. Ang unang kwento na bibigyang buhay sa Stories of the Heart ay walang iba kundi ang love story ni Rika. Yung kwento ng 2 taon na walang label, na nauwi sa isang kasal na iba ang bride. Maghanda kayo para sa roller coaster of emotions. At syempre, naroon pa rin ang walang kupas na payo ni Kuya Louie, na sa pagkakataong ito, ay lalong magiging impactful dahil makikita natin ang mismong pinagmulan ng kwento. How will Rika pick up the pieces? Will she ever find true love after such a devastating betrayal? Yan ang dapat nyo panoorin sa unang episode na ngayon ay streaming na sa ating official YouTube channel. Ilalagay namin ang link sa video sa description ng video na ito. Dumako na tayo sa kakapasok lang na balita kung saan inilabas ang announcement mula sa sister company ng TV5 na magpapalawig ng signal coverage at magiging sagot sa bagal ng internet sa Pinas. Pag-usapan natin yan. Ang tinutukoy po natin mga dabarkads at kapatid ay ang landmark deal ang pinasabog ng PLDT pati ng Globe Telecom ngayong January at February 2026. Dahil sila lang naman ang kauna-unahan sa Southeast Asia na magdadala ng Starlink Direct-to-Cell o DTC service sa Pilipinas. So isipin nyo na lang, kahit nasa gitna ka ng bundok o liblib na isla na walang cell tower, magkakaroon pa rin ng signal ang ordinaryong LTE phone mo. Hindi mo na kailangan ng special na antena o mahal na satellite phone. Connect ka direct sa satellite ni Elon Musk. Ayon kay Globe CEO Carl Cruz, target nilang simulan ang testing ngayong first half ng 2026. Game changer to lalo na pag may bagyo at bagsak ang mga tower. Sa panig naman ng PLDT, ang sister company ng TV5, sila naman unang naging authorized reseller ng Starlink Enterprise dito sa bansa noon pang 2025. Kamakailan lang ayon sa statement ng PLDT Enterprise na lumalakas na ang adoption sa mga sektor ng agriculture, banking, at gobyerno, sila naman daw ang nakafocus sa pagbibigay ng high-speed satellite internet, para sa mga negosyo at opisina sa probinsya na hindi maabutan ng fiber optic cables. So, kung si Globe ay para sa iyong cellphone, si PLDT naman ay para sa buong opisina o komunidad. Alam nyo mga kapatid, kahit magkatunggali ang dalawa, tayo ang panalo rito. Dahil, una, kahit mag-brownout o tumamba ang mga poste, may signal pa rin mula sa space. Pangalawa, yung 4% ng mga Pinoy na nasa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, o GIDAs, sa wakas, makakasali na sa digital world, at dagdag pa ng DICT, tayo ang leader sa tech na ito sa buong rehiyon. So talaga nga naman isa na namang Pinoy pride ito. Kayo mga kapatid, anong mas gusto nyo? Signal na galing sa tower o signal na diretso mula sa orbit? E-comment nyo ang inyong opinion sa baba. At hanggang dyan na lang muna ang ating update for today. Ano ang masasabi mo sa ating video? Feel free to comment below. At kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay.